So sa start ng chapter na to, gumagawa si Aoba ng poster for Shadow Eliminators. Hindi ako sigurado sa mechanics ng school clubs pero makikita natin siguro sa future yan. Pero basically parang ang group nila is parang Ghostbusters ang dating. Habang naglalagay sila ng poster, na-meet nila si Akio Watase, ang president ng drama club. So bale nag-usap silang tatlo kasi sabi ni Yayoy napanood niya si Akio before. After nilang mag-usap, sinabi ni Aoba kay Yayoy na napansin niya na mayroong shadow sa puso, si Akio. Pero hindi pa nila ito ma-eliminate kasi kailangan mag-manifest muna yung shadow na yon. Then one day, mayroong play si Akio at during that play, nagbagong anyo siya dahil nag-manifest na yung shadow. Of course, naramdaman ni Aoba yon, so takbo siya doon sa play na yon. Gusto sanang tumulong ni Yayoy pero alam niyang wala naman siyang magagawa kasi wala siyang kapangyarihan. And then may narinig siyang parang kumakatok doon sa locker. So binuksan niya, pagbukas niya, merong parang birdhouse. Kinuha niya yung birdhouse pero hindi na siya nung birdhouse papunta sa kung saan nakikipaglaban si Aoba. Pagdating niya doon, medyo nagalit siya kasi medyo nadadamage na yung school. And then nag-project yung birdhouse ng barrier preventing further damage sa school. Ang tawag pala doon sa birdhouse na yun ay wandering house. Somehow, hindi siya gumagana kapag may kapangyarihan yung humahawak sa kanya. Ang sabi nga ng lola ni Aoba, it guides the weak. So, yun lang ang pinaka-description niya. Kung ano man yung full power ng wandering house, siguro sa future chapters malalaman din natin. Since meron ng barrier, hindi na kailangan mag-hold back pa ni Aoba. So, with his blade, he slays the Kasane. So, those are the highlights of Shadow Eliminators Chapter 2.